Kumusta sa tanan, sa mga kababayan sa buong mundo, sa lahat na nagtatrabaho sa abroad tulad ko. Sana okay lang kayo. Wala kayong mga problema, walang mga nangyaring siguro ano ba yan? Parang akala ko mayroong tao. Siguro masasabi ko lang, sa lahat talaga ng pagsubok ng buhay, kumbaga, gawin lang nating relax. Wag lang tayo basta magpanik. Relax lang talaga sa bawat mangyayari. Idadasal lang talaga natin. Tapos, gawin natin yung dapat na makakaya natin. Siguro, hanggang ganun na lang talaga Kasi, pag nasa malayo tayo, wala dito yung pamilya natin. At saka, hindi naman natin pwedeng guluhin sila at mamroblema pa sila sa sitwasyon natin. Siguro hanggat kaya gawa ng paraan, ganun na lang talaga Ganun talaga Kasi minsan naman, kahit wala ka palang ginagawang mali, ikaw pa rin yung mali. Kaya nga ngayon dami kong naintindihan sa buhay, sa mga nangyari ngayon. Kasi siguro nga pinarating ako ng Panginoon dito kasi ang babaw lang talaga ng mga nalalaman ko sa mundo Pakikisama sa maraming kasamahan, sa trabaho tumagal ka, paanong ganito. Kaibahan nga lang dito kasi nga ibang lahi kasi yung amo. So, para silang nagiging makasarili. Sasabihin lang sa'yo, business is business. Hindi nila kasi maintindihan na pag sabihin mo, ayaw mo na mag-renew, gusto mo nang umuwi, kumbaga, hindi sa kanila, di nila matanggap na ganun, na huminto ka na. 'Di ba? So, lalo na, kung may na-additional kang serbisyo sa kanila na nalalaman mo kahit papaano kasi yun na nga, hindi naman lahat kasi nagtatrabaho, pareho din ang ginagawa. So ito yung nangyari. Hindi lang din to nangyari sa akin. Ang kasama ko din dati, ganun din ang ginawa niya. Yung kasama ko, ang layo ko lang doon, Diyos ko. Wala nga akong ka 50% na kagalingan. Yun talaga magaling siya. Magaling siya sa nail art, saka marami siyang request, marami talaga siyang, marami siyang customer, yun talaga, humahakot yun ng pera. Yun talaga, ganun din nangyari. Nung ayaw na mag-renew yung tao, ginawan din niya ng problema. Kinasuhan niya, wala nga pagkaiba sa akin. Yung akin nga kumbaga, nung sinabi ko nga, ayaw ko na mag-renew. Tapos sabi niya, sige, kasi kung yung ID ma-expired mo, mayroon pa daw yung na 3 months, extend. So, ang nangyari, pinagamit nila, kunwari sa akin yung 3 months. Nung nagpa-follow up na ako na, ayan, ganyan, uuwi na ako, ganun, malapit na, sabi nila. Kasi October pa matatapos yung kontrata ko. Siyempre, yun pala ang nangyari, pinaasa-asa lang nila ako. Pinaasa-asa na pauwiin. Tapos, bigla akong miniseeds. Mayroon daw akong 2 choice. Ang sabi, within 48 hours, kukuha ako ng sarili kong ticket. Ayun, uwi ako, sarili kong ticket. So, ang mangyari yun, kumuha ko sarili kong ticket. Pagdating ko ng airport, siyempre, huhulihin ako, no? Kasi yun, ang tawag doon, run away na. Di ko kulungin ako, ganun. Buti din, di ko naman talaga siya gawin. Kung isipin mo, magsayang ba naman ako ng pera para lang sa ganun? In contract nga ako sa kanya Kailangan ko ng siya talaga yung mamasahi. Ganun na nga yung nangyari. Kinasuhan niya ako ngayon araw na to. Umaga pala yung hearing namin. Pinasend niya sa akin ng hapon. Para kunwari, hindi ako nakapunta doon. Tapos nung hindi na ako nakapunta, siyempre, i-close na niya yung yung kaso. O, diba? Talagang mautak talaga yung ginawa sa akin. Hindi ganun kadali.